Tulad nga ng sinasabi natin, maaga pa lang, bakbakan na kagad. Na natin patagalin pa. O, kasi kanina mga bossing ay nagkaroon ng mga malulupit na... in-upload ko nga yung malupit na video. Malupit na press con ni Bongbong Marcos na walang kakwenta-kwenta. Wala talagang kakwenta-kwenta, mga bossing. Talagang walang kakwenta-kwenta. Parang sa sobrang walang kakwenta-kwenta, parang ayaw ko na reaksyonan kasi marami naman tayong issue ng bayan, reaksyonan natin yan siguro sa ibang araw dahil wala talagang kakwenta-kwenta. Alam mo yon, yung parang nagsalita, pumunta siya doon sa sa lugar na yon nang hindi siya handa. Ewan ko kung handang-handa na siya nung lagay na yon. Kasi kung handang-handa na siya nung lagay na yun, nag-practice siya, sa lahat na nag-practice at handang-handa, siya yung pinakamukhang tanga. Siya yung pinakamukhang walang alam doon sa mga pinagsasasabi niya. Binigyan niya na naman tayo ng mga empty promises at syempre aside from the empty promises, binudol na naman kayo. Ang daming mga pinagsasabing mga pangalan doon pero wala sa bibig niya, hindi lumalabas na makakasuhan or at least man lang maiimbestigahan yung kanyang pinsan na kasapakat niya sa kanilang skandalo, sa kanilang scam. At syempre, yung kanilang errand boy, bagman na si Zaldico. Di umano. Bakit mo sinasabing di umano? Lumulutang na yung mga pangalan nila. Lumulutang na yung kanilang mga skandalo ng walang labis, walang kulang. Sinasabi na ng mga tao, lumabas na sa mga bibig ng mga testigo. Pero bakit tila mo iniiwasan pa rin nila? Ewan. Pero siguro yun natin yan, bigyan natin yan ng panahon sa ibang araw. Pero kasi mainit din, sigurado ko, maya-maya yung ang tawag dyan, yung hearing, unang-unang pagbabalik ng hearing ni Senator Lacson patungkol dyan sa yung sa Blue Ribbon Committee ba? Yung iimbestigahan yung flood control, visit na yan. Sa tagal-tagal na nagpahinga sila, hindi ko alam kung ano magic. Sabi ko nga sa inyo, kontaminado na yan. Hindi na natin alam kung anong dyan mangyayari dyan. Pero sige, magsimula na muna tayo rito, mga bossing. Kay Kiko Barzaga dahil siya po ay dinimanda na ng dyan sa may Quezon City, dinimanda na siya ng inciting to sedition and rebellion. Sinasabi ko paano nagrebellion nitong batang to? Nagsasalita lang naman siya nung mga nalalaman niya. Nung mga pwede naman siguro, 'di ba? Parang hindi naman to nanghikayat na magrambulan ng mga Pilipino. Nanghikayat ba siya na mag-rally? Ang sinasabi lang niya, siguro, lumabas kayo mag-rally. Hindi naman bawal mag-rally. Lumabas tayo mag-rally, magreklamo sa gobyerno. Siguro kung gano'n lang, okay lang naman yun, hindi ba? Kasi karapatan naman ng tao yung pagpapahayag, di ba? Matagal na panahon pa ni Marcos, may nagrarally na at pinagtibay nga yung batas tungkol dyan, hindi ba? Na pwede kang mag-rally basta peaceful, pwede kang mag-rally basta may permit, di ba? Mga ganun. Pero ba't ngayon, itong batang ito ay kanilang idinidemanda na, mukhang ready naman tong batang ito, si Meow Meow. Mukhang ready naman siyang maging ang tawag dyan yung parang gumburza. Yung maging ano bang tawag doon kapag ka ikaw niloloko ka na ng asawa mo pero mahal mo pa rin? Martir, ganyan, martir ni Vera. Gusto niyang okay lang daw sa kanya maging martir. Actually, ready nga daw siyang mamatay para sa bayan niya. Ito pa kayang makulong. Sabi ko nga, 'di ba noong una pa na kung ikaw ay congressman at hindi ka natatakot na maglabas ng iyong saloobin, hindi ka natatakot na umiba ng agos, hindi ka natatakot na mawala sa posisyon unang-una sa lahat, ibig sabihin matuwid ka na nambabatas. Bakit? Ang takot lang naman, mga bossing, na mawala sa posisyon yung mga nakikinabang ng sobra-sobra sa posisyon. Kasi I'm pretty sure itong si Barzaga, lahat ng mga panukala nito, hindi ito papansinin ng liderato ng Kongreso. Bakit? Kasi nga, kritiko siya ganun din naman. Hindi rin naman ako luluhod sa inyong mga magnanakaw. Hindi nyo rin naman ako bibigyan ng mga budget para sa ng pondo para sa mga proyekto ko.
Magsasuffer din naman yung distrito ko. Abay, putya, bakit nasa kongreso pa ako? Di ba, kung tanggalin nyo na ako, tanggalin nyo ako. Anong pakialam ko? Di naman ako nakakapagnakaw dyan. Takot lang naman mawala sa posisyon yung mga nagnanakaw sa posisyon eh. Ang takot lang mawala sa pwesto ay yung mga nakikinabang sa pwesto. Halimbawa, ikaw, presidente ka ng Pilipinas. Oh, pahahabain mo ng pahahabain, palalawigin mo ng palalawigin yung termino mo kasi gusto mo ubusin lahat ng resources ng Pilipinas. Tingnan mo ginawa ni Marcos Sr. sa Pilipinas. Ilang taon, ilang termino siyang nagsilbi sa Pilipinas. Anong nangyari sa bayang Pilipinas? Di ba lumubog na lumubog? At natatakot silang mawala sa posisyon. Kasi nga, takot silang mawala sa posisyon kasi pag nawala sila sa posisyon, hahabulin sila ng taong bayan. Bakit kahabulin ng taong bayan? Kasi alam mo sa sarili mo na may ginawa kang kabulastugan eh. Si Pangulong Duterte, ito lang maikling history lang. Si Pangulong Duterte, gusto niya eksaktong 6 na taon lang. Sabi nga niya, mga few months or at least half a year before siyang umalis ng Malacanang, sinasabihan niya na yung mga tao niya eh. Sinasabihan niya na yung mga tao niya na malapit na tayo matapos, mag-ano na kayo, magbalot-balot na kayo, aalis tayo. Talagang siya yung nagmamadaling umalis ng Malacanang. Alam niya kasi wala siyang ginawang kasalanan, so hindi siya hahabulin eh ng masang Pilipino. Alam mo nag-ahabol sa kanya? Which is ina-expect naman niya, yung mga naaano niya, nasagasaan niya noong siya ay presidente. Sino? Yung mga buwaka ng inang mga oligarko, mga putang inang mga NPA, at saka yung mga satanas na mga drug lord at mga sindikato sa Pilipinas. Kabilang diyan yung mga sindikato ng mga mambabatas. Oo. So alam niya yun. Alam niya na hahabulin siya. Kaya nga, ang dami nilang siling-silip kay Pangulong Duterte. Wala silang makita eh. Isa lang ang nakita nila na nag-capitalize sila. Ano yun? Yung human rights. Kaya nga hindi nila maisampa yung kaso ng human rights dito sa Pilipinas kasi walang basihan eh. Wala talagang basihan. Tayo alam natin alam natin lahat pare-parehas dito sa Pilipinas na napakaganda ng peace and order policy ni Pangulong Duterte. Kaya dinala nila yun sa ibang bansa kasi yung ibang bansa pwede sila doon magpaawa. Magbigay lang sila ng pera. Tapos gumawa ng magandang presentasyon. ICC is highly political, mga bossing. Wala yan. Ginawa nga yung korte na yan para sa mga Aprikano eh. Hindi naman yan ginawa para sa mga Asyano. Ginawa yan para sa mga Aprikano para mapigilan ang Afrika na, alam mo yung umunlad. Lahat ng mga... Kasi tinan mo sa Afrika, nandiyan lahat. Nandiyan dyan ng langis, nandiyan dyan ng diamante, lahat ng mga mamahaling mga bato, mga mahal na mga bakal nandiyan dyan. Nasa kanila lahat ang minahan. Nasa kanila pa yung Lion King. I mean, napakayaman supposedly ng Africa. Pero pinananatili ng mga European na yung Africa mahirap. Pinananatili ng mga puti na yung Africa mahirap para ma-exploit nila. Para ma-exploit nila. Sa Africa, nakukuha ang mga diamante, doon minimina mga diamante at mga ginto at mga langis at kung ano-ano pa. Pero makikita mo, mga Afrikano may mga diamante, wala. Ang tingin sa kanila mga alipin, sino may mga diamante? Mga puti. Yan na talaga ang sitwasyon natin noon pa. So ginawa talaga yung ICC na yan para mapigilan ang pag-progress ng Africa. Kaya ngayon Africa magulo dyan eh. Dahil talagang pinananatili nila na napakahirap ng mga bansa dyan para kaya nilang kontrolin. Ganun talaga yan. So ganun din dito sa Pilipinas. Tayo dito sa loob, alam natin yung nangyayari. Kaya ngayon tumakbo tayo dun sa isang foreign court na wala naman jurisdiction sa atin, di ba? So si Pangulong Duterte, baliwala sa kanya yan. Sa totoo lang, yung tagal na ni Pangulong Duterte dyan, ready na siya dyan eh. Kasi alam naman niya, hindi naman nakakasama ng loob eh. Bakit? Sino ba ang nagkanuno sa kanya? Ang nagkanuno naman sa kanya, mga politiko sa Pilipinas. Hindi naman, wala naman siya pakialam sa mga politiko. Hindi naman mga Pilipino na pinagsilbihan niya yung nagkanuno sa kanya. Naiintindihan ni Pangulong Duterte kung ang nagkanuno sa akin yan, sila Bongbong. Dahil alam ko naman mga demonyo talaga yan. Sila Boying Rimulyo. Mga politiko yan, so mga satanas talaga yan. Pero si palagay ko, ikasasama at kamamatay ni Pangulong Duterte kung ang nagpakulong sa kanya, yung 16 million na bumoto sa kanya. Ibig ko sabihin, lumabas siya ng kanyang 6 na taon na panunungkulan. Lumabas si Pangulong Duterte sa 6 na taon na panunungkulan niya nang alam niya wala siyang atraso sa mga kababayan niya. Kaya nga nakakaikot-ikot pa siya sa Pilipinas eh.
O, di ba? Wala siyang pakialam. So ngayon, itong nangyari sa kanya, ipinagkanuno siya ng mga politiko sa Pilipinas, ipinagkanuno siya ng mga dati niyang tinulungan. Alam niya na 'yun. Napakatalino ni Pangulong Duterte, alam niya na 'yun. And nakikita naman ni Pangulong Duterte kung paano siya pinaglalaban ng buong Pilipinas, sa majority ng population ng Pilipinas. Pinaglalaban siya. In what sense? Minumura itong si putang ng Bongbong Marcos na ito. Lahat ng mga kongresista ng mga demonyo ine-expose. At ayan na nga, lumalabas isa-isa. Mga politiko, mga tao. Ang naiiwan na lang dito, yung nakikinabang na lang sa posisyon, yung mga magnanakaw. Pakinggan natin itong ikinakaso nila kay Kiko Barzaga. Reklamong inciting to sedition at rebellion ng PNP-CIDG. Si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Dahil umano yan sa matagal ng kasaysayan ng kongresista sa pagiging bayolente nito. Para sa iba pang detalye, live mula sa Batasang Pambansa. Bayolente? Bayolente? Paano naging bayolente naman to? Ngiyaw-ngiyaw nga ng miyaw, 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 miyaw. Pero mayroon bang bayolenteng ngiyaw-ngiyaw lang ng ngiyaw-ngiyaw? Diyos ko naman. Ang bayolente si Torre. Yan ang bayolente. Ang bayolente, yung mga polis na sumugod dyan sa Kingdom of Jesus Christ ng 16 na araw. Yan ang mga bayolente. Ang bayolente, yung mga nakita mong mga namarel na mga nakasibilyan na polis doon sa mga relista nung nakaraang pinakamalaking rally. Yan ang bayolente. Yung bayolente dyan. Computer nga lang ng computer daw yan eh. Anong bayolente yan? Pumunta nga yan doon sa rally tapos umuwi din kaagad. Paano naging bayolente yan? Diyos ko naman hindi nga masyado nagsasalita, hindi nga nagsalita sa stage. Ginagamit lang yung kanyang platform para i-expose lahat ng mga kawatan Instead, yung mga kawatan na ini-expose niya, i-deny yung mga akusasyon niya, dinidemanda siya. Anong demanda? Rebellion. Pwede na siguro yung mga paninirang puri, ganyan. Kasi nga, sinisira niya yung puri ng mga... Sa isip niya yung mga magnanakaw sa bayang Pilipinas, dapat naman sirain talaga puri ng mga yan eh. Kasira-sira naman eh. Pero, destabilizer ba to? Nangaagaw ba siya ng posisyon? Sinasabi lang niya, Marcos, mag-resign ka na, wala kang silbi sa buhay. Wala naman talagang silbi sa buhay si Marcos. Diyos ko naman. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, anong reaksyon ng mga kapwa kongresista nitong si Barzaga dito sa inihain na kaso ng PNP-CIDG? Siya, buti naman daw at kinasuhan na si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga para madala. Yan nga yung komento ni National... Ganun, kakasuhan para madala. Di ba dapat kinakasuhan mo yung isang tao para, dahil mali yung ginagawa niya. Pero yung kakasuhan mo siya para madala, di talagang sinisikil nyo yung malayang pagpapahayag ng mga kababayan natin. Huling-huli kayo sa mga bibig ninyong sarili. Na kapag ang isang tao ay against sa inyo, ipahuhuli ninyo. At buti nga sa'yo. Para magtanda ka, hindi ka naman hindi ka naman nagdidemanda para magtanda yung tao eh. Nagdidemanda ka para managot siya sa kanyang krimen. Diba sana ganun sinabi nila, mabuti naman para para managot siya sa kanyang mga ginawang kasalanan sa bayang Pilipinas. Ano bang ginawa niyang kasalanan? Ano bang nilabag niyang batas? Diba? Pero yung sasabihin ninyo na mabuti naman para magtanda, ha? So, ganun ba ginagawa ninyo? Kaya nyo pinatatawag yung mga vlogger dyan sa Congress para magtanda? Kaya nyo dinidemanda yung mga vlogger kapag nagsasalita para magtanda? So, ibig sabihin, walang nilalabag na batas si Kiko Barzaga kasi gusto lang nila magtanda siya. Kasi kung may nilabag siyang batas, dapat ikaw firm ka. Tama yan para pagbayaran niya lahat ng kasalanan niya sa Pilipinas. Diba? Pero yung para sabihin mo na para magtanda siya, so tinuturuan nyo lang siya ng leksyon. Hindi nahuli kayo sa mga bibig ninyo na ginagamit ninyo yung resources ng gobyerno para patahimikin yung mga tao na binabatikos kayo. Putang ina nyo. Unity Party President at House Deputy Speaker Ronnie Puno sa inihaingang reklamo laban sa kapwa niya mambabatas. Kahapon ay kinumpirma nga ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na naghain sila ng reklamo. Ito namang CIDG, imbis na sana ang hinahabol nyo yung mga drug lord,
Imbis sanang hinahabol nyo yung mga kriminal. Yung mga katulad nyo na mga pulis na mga hold-upper. Di ba no nakarami namatay na pulis na hold-upper? Diyan sa may Bulacan ng hold-up, di ba? Ng hold-up ng isang convenience store. Maliit na convenience store Ang nakuha 20 mil nung hinanap na nila at nakita nila nakipagbarilan sa kanila. Service firearm pa daw yung ginamit sa pang-hold up. Saan ka naman? Di ba? Isang pulis na sindikato. Hindi ba dapat yun ang hinahabol nyo si IDG, yung mga kabaro nyo ng mga sindikato? Di ba dapat ang hinahabol nyo yung mga drug lord? Nasaan na yung nahuling driver ng drugs dyan sa Alitagtag? Asan na yung mga nahuhuling napakaraming mga droga? Asan na yung mga sinunog nyo na ba? Nahuli nyo na ba yung mga may-ari ng mga droga na yan? Bakit ang inuuna ninyo yung mga nagsasalita against sa gobyerno? Bakit hindi ninyo unahin yung mga tao na mga kriminal na umaabuso sa mga Pilipino? Majority ng mga Pilipino, dapat nga inuuna nyo si Zaldico Diba? Yan nga dapat inuuna nyong idemanda Dahil sa paningin ninyo, ninanakaw nila yung pera ng taong bayan, which is naman yan. Yan naman ang issue ngayon, diba? So, bakit hindi yung mga congressman na mga magnanakaw, yung mga congressman na mga kapit tuko sa kapangyarihan at yung mga congressman na nang-aabuso sa kapangyarihan, ba't hindi yun ang habulin nyo? Ang hinahabol ninyo, isang bata na nagsasalita lang ng mga totoong nangyayari sa Pilipinas sa isip niya, sa puso niya. O kung hindi naman ganun pala yung totoong nangyayari sa bayang Pilipinas, di patunayan ninyo. Di ba? Bakit kailangan habulin niyo yung tao na bumabati ko sa inyo? Among inciting to sedition at rebellion laban kay Barzaga. Kaugnay nga yan ang bayolenteng mga insidente sa Mendiola at Recto noong September 21 rally. Giit ni Puno na nauna na ring naghain ng ethics complaint laban... Paanong bayolente? Oo, kasi isang pulis, meron lang mga nasugatan. Pero sa hanay ng mga realista may mga namatay. So, sinong bayolente? Bayolente yung mga nagrarally o yung mga pumipigil sa rally? O, ang bayolente yung mga pumipigil sa rally, mantakin mo, rally lang, batuhan lang, tapos gumamit ng baril. Mga wala kayong betlog. O, tapos ang uhulihin nyo, ba't sinabi ba ni Barzaga na gumamit ng dahas? Wala naman, di ba? Sa kongresista, may history na raw ng violence o karahasan itong si Barzaga. Matatanda ang laman din ng kanyang ethics complaint at ng ilang miyembro ng NUP laban kay Kiko ay ang mapanira umanong posts nito laban sa mga opisyal ng gobyerno. Panirang posts. Oh. Kung meron siyang mapanirang post, meron naman tayong libel sa Pilipinas. Meron naman tayong cyber libel sa Pilipinas kung sa social media niya ginagawa. O hindi ba? Demanda niyo siya tapos pagka talagang natalo siya, iuutos ng korte na itigil niya na yung ginagawa niyang pagsisira sa iyo at saka take down niya yung mga na yun. At magbayad siya ng damages doon sa mga paninira niya. Ganun. Bakit rebellion? Ikaw, Puno, inano ka lang. Sa tanda mo na yan, napakapikon mo pa. O may nasabi lang sa'yo na masakit, nirereklamo mo na. Normal yan. Normal yan. Kapag kayo ay mga halal ng taong bayan, normal lang na meron talagang mga tao na hindi kayo magugusto at may maririnig kayo hindi maganda sa kanila. Kung ayaw ninyo makarinig ng hindi maganda sa tao, either ayusin nyo yung mga trabaho nyo o magsilayas kayo sa pwesto. Oo, magsilayas sila sa pwesto. Wala kayong karapatan na mapunta sa pwesto na yan kung mga balat sibuyas kayo. Sinabi na nga ng yan, na Supreme Court na ang mga mambabatas hindi dapat balat sibuyas Puro kalaswaan, abusadong pananalita at layon daw ng mga itong pahinain ang tiwala. Pag may bagyo sa Luzon, evacuate agad ni Marcos, pero yung mga Bisaya hinayaan lang niyang mamatay. Opinion niya yan Ikulong si Marcos. Opinion niya yan Ano masama dyan? Nakasakit lang to ng damdamin nyo krimen na. Kasi paano kung katulad yan, sinasabi ninyo ang congressman ay boses ng mamamayan. Yung boses ng mamamayan yan Tingnan nyo yung comment section nung press ko ni Bongbong kanina, lahat gusto siyang mamatay. Kanina nga may balita nga namatay si Juan Ponce Enrile. Sabi nila, okay daw nila, kaya daw nilang tiisin na plus 100 years pa si Juan Ponce Enrile kaysa daw kay Bongbong. Susunduin din lang naman daw sana si Enrile, sana inuna na daw si Bongbong. May mga ganong comment. Di ba?
Yung mga ganung comments. So imagine mo ganun nakagalit yung mga tao kay Bongbong Marcos. Hindi ka ba naman magagalit? Putang ina niyan, nalulunod ka na sa baha. Tinutuklaw ka na ng mga ahas dahil yung mga ahas nalulunod na, yung mga ahas umakit na sa mga bahay. Siyempre, ahas yan, manunuklaw yan. So yung mga tao, hindi lang sa baha namamatay. Namamatay sa leptospirosis, namamatay sa tuklaw, namamatay sa rabies, namamatay sa lahat ng mga kapangitan sa Pilipinas. O tapos ayaw nyo magalit ang mga Pilipino. Nakita nyo naman kung gaano karami mga Pilipino apektado ng mga pagnanakaw ninyo. So normal lang yan. And Kiko Barzaga, considering that he's the voice of his district, boses ng distrito nila yan. Sinasabi nyo nga na yung impeachment, boses ng masa dahil 300 kayong pumirme. O hindi ba? O ito rin, si Kiko Barzaga, nagsasalita siya, representante siya ng distrito niya. Baka yan ang lahat ng sinasabi ng mga distrito niya. Baka sa distrito niya talagang ayaw na nila kay Bongbong. Kasi tingnan mo pag may bagyo sa Luzon, evacuate agad. Pero pag Bisaya, hinahayaan lang niyang mamatay. Di-deny nyo, hindi naman totoo yan. No, ka ba, Kiko Barzaga? Ito yung mga ginawa namin dyan. Paki-take down yan. Pag di mo tinake down yan, didimanda kita ng libel. Di ba? May mga ganun. Sagutin nyo, hindi yung putang ina didemandan nyo. Ikukulong. Rebellion na ba yan? Asan ng rebellion dyan sa post na yan? Maaaring masakit yan pag nabasa nyo yan. Kasi baka totoo. Sabi nga nila, pag masakit, totoo. Di ba? Pag nasaktan ka, kapag apektado ka, totoo. Ng publiko sa gobyerno. Pakinggan natin itong pahayag ni Ayan sa susunod na bagyo, ialay natin yung mga pamilya ng mga buhaya sa baha. Putang ina, sino ba yung buhaya? May sinabi ba siyang pangalan dyan? Wala naman. Ang buhaya sa baha, tignan natin kung magnanakaw ulit sila. Ano naman masama rito? Hashtag ikulong si Marcos. Kung sa tingin ni Congressman Barzaga, si Marcos may kasalanan. At sa tingin niya dapat makulong. Si Pangulong Duterte nga walang kasalanan, pinakulong nyo. Ito sinasabi lang na ikulong, nagagalit kayo. Sa susunod na bagyo, ialay natin yung mga pamilya ng mga buhaya sa baha. So ibig sabihin, kung nagalit ka, congressman ka, nagalit ka, ibig sabihin buhaya ka. Ibig sabihin, kung nagalit ka dahil hindi naman niya sinabi yung pangalan mo, pero nagalit ka kasi dinadama yung pamilya mo, di ibig sabihin, tinatanggap mo sa sarili mo na magnanakaw ka tsaka buhaya ka. Hindi ba? Kayo talaga, mas matalino pa sa inyo yung bata ngayon si IDG sa mga post na ito, anong masama rito? Anong rebellion dyan? Nakalagay ba dyan, patayin si Marcos? Wala naman nakalagay. Ikulong lang naman, anong masama sa ikulong kung may kasalanan Di ba? Wala naman sinasabing dukutin ng mata ni Marcos. Wala naman ganun. Nakalagay naman dyan, hashtag ikulong si Marcos. Bakit ba ikukulong? Ikinukulong yung mga tao pagka may ginawang kasalanan. In particular in general kasalanan. Sa tingin ni Kiko Barzaga gumagawa ng kasalanan si Bongbong. Ayaw ba ni Bongbong na nasasabihan siya ng ganyan? Umalis siya. Pag private person na si Bongbong tapos gusto niya, putang ina, lahat ng asin sa bahay nila lunukin niya, lahat ng asukal saksak niya sa ilong niya, singhutin niya, wala kaming pakialam kahit anong gawin ni Bongbong Marcos so long as hindi yung bayang Pilipinas ang pinipeste niya. Peste niya yung pamilya niya, peste niya yung asawa niya, mga anak niya, pero yung dadamay mo yung mga kababayan natin dahil dyan sa corruption na pinababayaan mong mangyari. Hindi ko naman sinasabing ikaw ang corrupt, pero dahil sa mga nangyayaring corruption ngayon na wala pang nahuhuli, wala pang nakukulong, magpapasko na. Ang mga napapangalanan, puros maliliit na mga kontraktor, pero yung mga malalaking mga congressman na may mga sariling mga construction firm, wala kayong sinasabi. Wala namang dyan. Wala namang rebellious and seditious dyan sa sinabi niya. Deputy Speaker Ronnie Puno. Yung violence na sinasabi ng CIDG kasi ang pagkaalam namin, may history talaga na ganyan. No? May 3 eskwelahan, for example, na mukhang napaalis siya. Anong problema ron? Pinaalis siya ng eskwelahan. Hindi, ibig sabihin, hindi siya pinakulong ng eskwelahan. So wala siyang ginawa masama ron. Maaari hindi lang pasok sa panlasa ng eskwelahan na yon yung mga kilos at gawin niya. O baka bagsak, baka bopol siya sa eskwela. Kaya siya inalis. Kasi, sir, kung meron siyang kasalanang mabigat doon sa mga eskwela na yun, pinakulong sana siya. Hindi naman siya pinakulong, di naman siya dinimanda. So what? Bakit ikaw, wala ka bang dumi? Nung, sa buong buhay mo, wala kang dumi? Sa buong buhay mo, wala kang nagawang masama kahit na kumupit ng pambili ng candy? Meron yan.
Lahat tayo may mga personal tayong kinaharap nung sa buong buhay natin, bawat isa may personal na kinakaharap. Pero it's not for you to judge. Kung yung kanyang mga experiences sa buhay maaring sa'yo subjective kasi yung opinion ng tao. Pag sinabi mo na hindi maganda yung ginawa niya, pinatalsik nga siya sa eskwela kundi ka ba naman tanga Hindi naman ikaw yung ginawa niya ng kasalanan, apektado ka. Yung eskwelahan nga pinaalis lang siya binoto nga yan ng mga kababayan niya, so ibig sabihin okay yan. So nasisilip mo yung eskwelahan na nagpatalsik sa kanya pero hindi mo nakikita na nanalo yan sa distrito niya. Binoto yan ng taong bayan. Ito naman si Puno. Kung kailan naman tumanda ito si Puno, parang parang paurong And ang rason sa bawat isa is medyo violence. Medyo lang pala Medyo violence. Ano yung violence na yun? Sabihin mo kasi, hilig nyo, pare-parehas kayo nila Boying, yung mga taong batas kayo, pero wala kayong mga alam sa batas Dapat magaling ka Dati ka taga Supreme Court dapat magaling ka dyan pero medyo violence, medyo lang pala Tapos gusto nyo rebellion. May tinutukan ng barel, may tinutukan ng kutsilyo. Tinutukan ng barel, tinutukan ng kutsilyo. Nasaan ang ebidensya? Kung may tinutukan siya ng barel, kinasuhan sana siya. Kung may tinutukan siya ng kutsilyo, kinasuhan sana siya. Kasi yung pag tinutukan ka ng barel, Oo, pwede ka nang kasuhan ng grave threat niyan, frustrated murder niyan. Ganun din, pag kutsilyo, delicate yan. Kinasuhan ba siya tungkol doon? Chismis lang yan. Kayo talaga hilig niyo sa chismis. Si Boying Rimulya, chismis din yung warrant of arrest sa ICC ni Bato. Kayo talaga machismoso. Kayo tatandaan nyo na. Hindi na rin dinimanda siya ng CIDG kasi baka akala niya nakakatawa yun. Di ba? So, para madala naman siya. So, yun lang. So, dinimanda siya para madala siya. Hindi siya dinimanda para managot siya doon sa batas na nilabag niya. Kasi nga, wala naman talaga siyang batas na nilabag. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili